Ilang araw matapos ang medical mission ay pinagkaloob ng UNTV at Kamanggagawa Foundation sa mga inmate ng Bataan District Jail noong Pebrero 15. Libreng legal consultation naman ang inihatid ng himpilan katuwang ang Law Center ni Kuya. Binisita ng mga abogado ang mga nakapiit sa BJMP ng Bataan at binigyan ng pagkakataong mailapit ang kanilang mga kasong kinakaharap. Hindi lahat man ng oras nakakausap nila yung kanilang mga legal counsel. And ito, natutulungan natin sila para ibig sabihin kahit papano ay magkaroon sila ng mga ideas kung paano nila mareremedyohan yung mga naging problema nila. Bukod dito ay nagbigay rin ng serbisyong libreng gupit ang UNTV. Part ito ng ating medical and dental mission last week but medyo hindi lang nagkaroon ng pagkakataon yung ating mga abogado na makarating kaya natutuwa kami dahil bumalik kayo ulit, no? Para sa pag-extend ng libreng serbisyo para sa ating mga kapatid na nandito. So nagpapasalamat kami kasi napakalaking bagay nitong in-extend na naman ng mga kasama natin from Church of God International. Laking pasasalamat naman ng mga inmate dahil kahit sila'y nakapiit, mayroon pa ring mga tao at organisasyon na nagmamalasakit na sila ay matulungan. Ayan. Tapos ka na? Tapos na ako. Hindi, babatiin ko lang si Mami Ellen Aquino. Birthday? Oo, happy birthday kay Mami Ellen Aquino. Yung mami ni Maricar. Happy birthday. Ako din po Ay, ako yung din. brother ko. Happy birthday, Bronze. Happy birthday sa mommy ko sa Kamukha ni Saturday Jolo. naman. Daming mga mami nagbe-birthday ngayon, ha? Si Saka yung tita ko na March 1. Sayang si Mami Ellen hindi sumama sa amin nung linggo, eh. Mami Ellen, next time sumama ka sa amin, ha? Kuya, Si yung Mami kapatid ko, Ellen. kamukha ni Jolo. Meron Nanay. din nagbe-birthday daw, kuya. Nabaril. Hindi, yung birthday niya Alison. ngayon, yung kapatid ko. Ah, Kamukha niya si Jolo, di ba? oo nga, nabaril, di ba? Yes, kuya. Natamaan. Ano ba nangyari doon kasi? Oo nga, naglilinis na. Nag-usapan Nagtataka namin naman yung kanina yun eh. Kasi ako Alam naman natin, kuya. naglilinis din ng baril, eh. Una, tanggal magazine. Pangalawa, tanggal That's chamber. basic pag naglilinis ka ng Tsaka hindi baril. yung question ko, kuya, may naglilinis ba ng baril na pointing towards yung nose? Meron. Meron. Really? Sometimes pagka kasi inaano mo yung baril, pag ginano nagagano. Pero of course, yung especially kung nagaano ka Pero talaga kasi ng kung yung baril. barrel yung alam ka. sine-check mo, hindi mo naman siya hahawakan on the trigger para... And in the Kaya nga. first place kasi dapat ang baril, bago mo siya linisin, Tanggalin mo Tanggal na magazine. tingnan mo, baka may chamber load. Chamber load. Tingnan mo, tapos tanggal magazine, tingnan mo chamber load. Yun ang una mong, pag nililinis mo yung baril, di ba? So hindi mo naman lilinisin ng baril with the ammo inside, di ba? Parang, syempre, lilinisin mo nga, so you have to remove everything and then you start cleaning it. Dismantle mo, tanggalin mo Although yung before, meron akong naging pasyente, sa paa siya tinamaan. He was cleaning it pa ganon. Pumuto. Sa paa. Hindi pa rin tinanggal muna yun. Oh, Pero di ba para Basic. magkaroon ka ng license para sa baril, may training kailangan Oh, yeah. na dapat gawin? may mga seminar. Parang, Seminar. So, parang, so definitely, umattend siya ng ganong seminar for him to have a license. sana. Hindi. Isa pa, Vice Governor yun. Sana. Pero it's an accident. We do not know what We really really happened. don't know. Ano? Hindi natin alam kung ano yung nag-transpire. We don't- We just feel sorry Yeah. na may ganun May mga nangyari. pangyayari. Well, ako, I don't feel sorry. I feel na congratulations, hindi siya natuluyan. Pwede rin. Yun yung ano ko, parang buti na lang, hindi siya Buti na. Well, natuluyan. that's one of those things na Right buti na chest, lang. Pero upper still, chest, tapos sa siguro, shoulder. that will also serve as a lesson, reminder no? and paalala din doon sa mga naglilinis ng baril, naghahawak ng baril at that, or we don't know the real score, no? Dahil may iba-ibang mga storya behind. Dahil merong sinasabi na tinatanggi naman din ni Attorney Fortun, who is the spokesperson Yeah. of the Revilla family, na hindi totoo yun na binaril niya sarili niya or whatever. But yun, kung ano yung iba pang storya behind it. Ang isa ngayon ay yung kung igagrant ba ng Sandigan Bayan yung Visiting request rights. naman I ni think they should. Senator Bong Revilla na mabisita yung anak.
siguro for Kasi naman humanitarian nasa ICU reasons. naman diba? yung anak niya. The same thing with with Senator Enrile, di ba? Parang siguro naman dapat naman 91 years old na. At saka gaano katagal ba naman ang ipinagsilbi ng Sabi nga maba kanina, sa... narinig ko sa huntahan, sabi nila, medyo na may edad na naman si Senator at hindi na naman siguro ganung katagal yung itatagal niya. So pagbigyan na natin Hindi naman siya wala naman mas risk sa kanya ba? Ano ba risk pa ba naman nung mama yung tatakas or whatever? Hindi naman. di tanggalin na lang siya ng whole departure na lang kung yun yung iniisip nila. Tsaka may bantay naman May yun bantay naman. Siguro pwede naman i-grant na nga nila kahit yung house arrest doon sa tao dahil in the first Pero place. siguro iniisip lang nila, kuya, yung tipong, why are you given this? Kasi syempre pag nasa bahay ka, komportable ka. Well, siguro naman dahil kaya nga humanitarian reasons, matanda na yung tao Alam mo, kahit naman sabihin 91. natin, di ba? Yeah, 91. Lalo na ganun. Wala pa na, kita mo, yung mga storya nila doon sa korte, medyo nagkakatumbalelong pa kung dahil iba-iba pa yung mga Kwento. statements. Magkano yung isa? Nasa 10M lang ngayon, yung dating unang nagsabi na 100, di ba? Parang ang naging kickback or whatever. Siguro, hirap kasi ngayong tignan ng iba't ibang mga anggulo ng istoryang lumalabas. But just the same, dun lang tayo mag-stick muna siguro for humanitarian reasons. Bakit naman hindi? Matanda na yung tao. Grant na ninyo ng house arrest. For the few remaining years. Ilang taon na ba, Senator? 91. 91. 91, diba? Wow, 91. Parang ako nga, pag umabot ako siguro 50, medyo laking swerte mo na. Alam nyo, each day that will pass, ang bawat araw na dumadaan na dadagdag sa buhay natin is something that you have to be thankful about. That's true. Yun nga sinasabi ko kanina, in a span of a year, 4 sa kakilala ko namatay. Wow. They're 40s, 43, 39. So, you can't really, At saka di ba dati, iniisip natin, it's only dangerous if you're already older. Ngayon, it doesn't choose. Doesn't Even matter. Children, there's obesity in children. di Oo, ba? grabe. Diabetes in children, and people are getting stroke very early, heart attacks. Hindi pa dyan kasama yung mga accidents. Mga accidents, and yun, mga sunog, gano'n. Kaya walang pinakamagandang bagay. Sabi nga, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. So there's no safer place maliban dun sa alam mo na you're under the care of the Creator. Talagang anytime, di natin alam hanggang kailan tayo. So we have to make the best of what He's giving us. Diba? So, parang treat every day your last day on earth. Diba? Tsaka sana, magkaroon na talaga ng kapayapaan. Diba? But of course, yung tunay na kapayapaan, that is quite, parang dito, hindi mo basta ma-achieve yung all we have to do is just live ng wala tayong inaargabyado, tayo ng, diba?